Hi! Nandito ka ba sa video ko para panoorin itong 11,000 peso per month na condo na pinaparent ko? Sakto! Pero bago yan, kunin muna natin yung food ko sa baba kasi nag-text sa akin yung guard, nandun na raw yung food ko. Kaso kailangan daw niya mag-CR. So, kunin muna natin. Located nga pala to sa Mandaluyong, 15 minutes away from SM Mega Mall and EDSA Shangri-La. Sobrang in demand ng mga property sa Mandaluyong simply because nasa center ka ng mga major cities dito sa Metro Manila like Ortigas, Makati, BGC. Nandun ka mismo sa gitna. Mailbox namin nandito. And itong condo building namin, currently ginagawa pa siya, kulang pa siya ng mga amenities. And yung mga Shopee, Lazada delivery namin nandito sa left side. Kukunin mo lang. And wala nga si kuya. Ayan. So kunin lang natin yung food natin. And then akyat tayo sa roof deck para makita nyo. So elevator tayo ulit para makapunta tayo sa 9th floor. Dahil natin yung roof deck. So ito yung roof deck. Meron siyang gym. And then ayan yung gym namin. Wala siyang weights, kaya ako bumili ako ng weights nandun sa unit ko. Ayan. Yung mga kids ko naglalaro dito paghapon. Ito CR to, boys and girls. Tapos, nandito yung jacuzzi na ginagawa nila. Hindi ko lang alam kung kailan nila matatapos or kailan nila sisimulan. Dati maraming tables and chairs dito, pero dumadami kasi yung tumatambay kaya binawasan nila. And the gym. And balik na tayo dito sa loft type na unit ko. Ayan. So yung beds dalawa, yung nasa left side is single and yung sa right naman is double. Pwede mo tong ibaba if you want to, pero tinaas ko siya for the meantime kasi ako lang mag-isa sa unit, wala yung family ko. And medyo lonely naman kung mag-isa lang ako tapos malaki yung bed. Ito yung window, may tatami rin na pwede nyo gamitin if you want. And meron tayo ditong exhaust. So just in case naka-aircon ka and gusto mong mag-pass through dun sa second bed, yung lamig, turn on nyo lang. Sprinkler, meron din tayo nyan. Meron siyang outlet for each bed. Para kung gusto mo mag-cellphone, mag-laptop habang nakahiga, pwede. Pwede ka rin ditong magsampay ng damit if you want, or curtain. Depende yan sa inyo. May wall. Hello. So, ito naman yung workstation. Dito ako nag-o-office dati. Pero since mag-isa na lang ako, sa baba na ako nag-work ngayon. Yung wall nito, merong mga nakalagay na pegboard na nakatape lang. If you wanna remove it, pwede naman. Tapos ito, pwede siyang sampayan. Ang ginagawa ko dito dati is nag-work ako during weekdays. Pag weekends naman, ginagawa ko siyang sampayan. Kung ayaw mo siyang gawing workstation, pwede mo naman siyang gawing storage area. Kasya dyan yung malaking chair. Ito yung first storage na papakita ko sa inyo. This one. Yan yung tungtungan bago ka makapunta sa bed. And here is another closet. Yan. Pwede kang magsabit. And nilagyan namin ng storage boxes din para mas organize yung mga damit nyo. Stairs naman, meron kang support pagbababa ka na. Kita nyo naman doon. Breaker natin, nandito. Pagbaba nyo, may mirror. Hello. Turn on natin yung lights para kita agad. And before I forget, meron pa tayong storage area dito sa stairs. Ang nakalagay dito sa akin, mga shoes, slippers, at mga kung ano-ano. And syempre dito sa first step meron din. Ayan. Okay, so pakita ko naman itong storage area talaga namin. Main storage area. Ito na yon. So this is the first one. Mukha lang siyang maliit pero sobrang laki niyan, guys. Sobrang dami mong malalagay na gamit yan. In fact, ang nakalagay dyan talaga is yung mga gamit ko na binebenta ko. Yan, kasya tong dalawang extra large na balikbayan box na 20 by 20 yung size. Yan. Yan, kasya yan dyan. Ganyan kalaki yung storage area na yan.
Sa right side, meron tayo ulit another storage area. Pwede nyo paglagyan ng damit, kung ano-ano, and sa baba, meron ulit. Yung taas na part naman niya, pwede nyo palagyan ng pegboard or mga pictures, mirror. Same thing dun sa right side, meron ding mga storage area. And ganito yung itsura niya. Ang pinagkaiba lang is this time mas malalim. Ayan. I'm around 5'10", 5'11", and almost entire arm ko kasya. Ayan. And ito, pwede nyo ulit lagyan ng pegboard, lagyan ng TV. And ito yung pinakamalaking storage area nitong unit ko. Ayan. Ito kasama na rin to sa bahay yan. Mga cushions, pillows. Ayan. So pwede kayong magtagu-taguan. Pwede kang maglagay dyan ng bangkay. Hindi, joke lang. So ayan. Sobrang dami mong malalagay dyan guys, promise. Pwede mo siyang sarado. So ito yung itsura niya. Ayan. Kasya yung 5 to 6 na Funko Pops dun sa haba niya. So marami talaga kayong malalagay na gamit dito sa area na to. So yan yung itsura niya. Doon naman tayo ngayon sa bathroom. So sa bathroom naman, meron tayong sliding door na may pagka-mirror din. And then, kapag tinurn on nyo yung lights, automatic magta-turn on na rin yung exhaust niya. So meron ding mirror. Tapos yung sink natin is nakadikit dun sa toilet area. So ano siya, Japanese style, merong bidet, merong shower. Unfortunately wala tayong heater, pero pwede siya, naka-provision siya, pwede. Master, sekreto ng mga gwapo. De joke lang. Lahat nung nakikita nyo dito guys kasama to dun sa unit itself. So yung itsura niya, kahit yung trash can kasama, yung bin, laundry bin, lahat. So punta tayo dun sa kitchen and pantry area namin. So right now, nakatira pa rin ako dito. I will be staying here sa Mandaluyong hanggang September 29. Itong area na to, ang nakalagay sa amin dati dito is electric fan. Some unit owners ang nakalagay sa kanila TV. So ito yung fridge. Kasama yung fridge, yung ref. Sa kitchenware kasama rin. Ito, ang laman nito, syempre, storage area na naman. Mahilig kami guys sa mga storage box and cabinets kasi gusto namin minimalist lang. Since meron ditong available space, bumili ulit kami ng storage na pwede mong ma-move around. Yan, so nandito yung storage area ko, nandito yung mga onions and yung groceries ko. Minsan pa nagluluto ako, nag-apron ako kaya may apron dyan. So ito yung current stock ko na pinapaubos ko lang kasi nga 2 months lang ako magstay dito sa Mandaluyong. Then I'll be in Palawan na. So yan yung aming kitchen and pantry area. Lahat ng nakikita nyo dyan guys kasama na sa pinaparent namin. Kitchenware, lahat. Ang hindi lang kasama yung food. Kailangan ko lang ubusin yung supplies ko and then that's it. So ganito yung itsura niya pag malayuan. Actual picture. Ito na yung favorite part ko ng unit namin, yung sala. Dito na ako nag-work ngayon since mag-isa na lang ako. Yan, since wala yung mga kids. Pero dati dito sa naglalaro. So nilipat ko na yung workstation ko here. Itong IKEA chair kasama rin yan, yung table. Saka yung isa pang IKEA table na yan kasama rin. Pati itong sofa. Itong sofa is 6 feet, so kasya ako dyan. Dito na ako nagnanap, hindi na ako umaakyat just in case naantok ako.
Work from home kasi kaming dalawa ni Esme and we actually don't see the point of staying here sa Metro Manila if we can stay near the beach na lang. That's why magmo-move kami sa Palawan for the time being. Itong curtains natin, 4 to, 2 gray and 2 white para pwede nyong makontrol yung lighting dito sa unit. Facing sunrise para tong unit natin guys. So kapag tanghali, malamig dito kahit wag na kayong mag-aircon, electric fan lang okay na. Neighborhood naman, yung mga kapitbahay natin is actually may kaya. Sobrang konti na lang ng mga bahay dito na hanggang second floor lang. Normally hanggang sila 4th hanggang 5th floor. And yung mga residential na bahay dito ng mga luma na ginigiba na talaga and ginagawa na yung matataas. Meron kasing ibang mga rental properties na maayos yung unit and then paglabas mo yung neighborhood, slums, squatters. So medyo nakakatakot din. So ito yung loft natin, yung bed. Yung aircon guys, kasama na rin yan. Meron tayong sprinklers and smoke detectors para safe kayo. Turn on natin yung lights. Ayan. Para mas maganda kapag mas maliwanag yung unit, diba? Mas kitang-kita. Dalawa nga pala yung container ko ng water na yun. So, wag na kayong bumili. So, yung labas naman nito, yun yung pinaka hindi ko gustong area kasi dyan naglalabas. Hindi na kasi ako naglalabas kasi mag-isa na lang ako. Para pakita ko sa inyo yung balcony. So, meron tayong sliding door. Dalawa yan, left and right. Yan. So, medyo madumi lang siya. Medyo magulo lang. Ayan, yung washing machine natin guys, kasama na rin. Tapos, ito, pwede mo tong hilahin. O, yan. Ito yung sampayan. Dito kami nagsasampay. Kung hindi kayo magsasampay, pwede nyo gawing storage area din yung labas. That's up to you guys. Aircon. Yan. So, ito yung neighborhood natin, yung labas na area. Hindi naman ganun kaingay. When it comes naman sa rent, tong unit ko is pinaparentahan ko siya ng 3 to 6,000 less ng normal pricing. Yung unit sa left side namin, pinaparentahan nila yung sa kanila ng 17,000 pesos every month. Hindi pa kasama dun yung condo dues. Yung nasa right side naman namin, pinapa-Airbnb nila yung kanilang unit. Yung katapat na unit naman namin, long stay naman yung ginagawa sa kanila. Sobrang tahimik dito guys. Yung mga anak ko nga lang yung may ingay dito nung nandito pa sila nag-stay. Meron din mga unit dito na walang balcony and mas mura yung mga yon. Ito guys, pakita ko lang sa inyo yung isa pang setup na pwede nyong gawin. Just in case gusto nyo na mas maluwag yung sala, you can actually move yung table dun sa pagitan ng CR and nung storage space. Yung sa taas kanina merong kutsyon na spare, pwede nyo ibabayan dito para magamit. So ito na yung final part ng video. Final look na lang dun sa pinaparentahan kong condo dito sa Plainview, Mandaluyong. So again, yung neighborhood natin safe, hindi slums, hindi squatters yung mga kapitbahay natin. Paglabas nyo naman ng condo building, may mga dumadaang tricycle minsan. Tapos if you want, lakad lang kayo ng konti dun sa end of the street. May mga dumadaan dong taxi, jeep, and tricycles. Minsan nilalakad ko yung papuntang Mega Mall. It normally takes around 25 minutes since I want to maintain an active lifestyle. So just in case you want to rent our condo, you can get it as low as 11,000 pesos provided 3 years po yung kukunin nyo na lease. Requirements naman, kailangan ng 1 valid ID, 1 month in advance, 2 months deposit, and syempre yung PDC po. Depende kung gaano katagal yung kukunin nyo na lease. Just to set your expectations, available po ako from 6 AM to 6 PM for viewing. However, hindi po lahat mapagbibigyan ko. Kung sino lang po yung nanood ng video at kung sino lang po yung complete ang requirements para sure na magre-rent lang po yung makakausap ko. Yun lang.